Okay, magandang hapon pong muli mga kababayan. Kanina po yung pinag-usapan natin ay yung naging pahayag ni Pangulong Duterte doon sa kanyang ginawang press conference na kung saan idininay niyang lahat yung mga kaguluhan na nangyayari sa ngayon, kagaya ng yung destabilization plot na alam naman natin na sa kanya talaga nag-uugat, pero pinasinungalingan niya. At ang isa pa po na dinidinay niya doon ay yung kumakalat daw na pulburon video na nag-umpisa din kay Maharlika, na ngayon po pinatulan na ng mga Duterte vloggers. Lalong-lalo na po itong pag-uusapan natin sa ngayon, itong si retired General Johnny Macanas, na dati mga several months ago, fina-follow ko po ito. Bilib po ako sa kanya kasi dahil sa kanyang life story, sa kanyang pagiging militar, na alam nyo naman po ako, malapit ang kalooban ko sa military. Na ako nga pati, kung kaya lang ng katawan ko noon, ay baka nagsundalo din ako. Nung high school, ako ay kahit na may sakit ako noon, nag-CAT ako. Nung college, nag-ROTC ako. Talaga pong malapit sa kalooban ko ang mga sundalo. Ngayon, kaya po naging ganun na lang po ang pagiging follower ko dito kay General Macanas dati. Kaso nag-iba po yung tingin ko sa kanya noong nagiging kagrupo na niya at na-impluwensyahan na siya ni Maharlika. Na by that time, ako po ay nawala na rin ng tiwala at paghanga kay Maharlika. Na inaamin ko, dati ay follower din ako niya. Pero nga po nung nakita ko na nung nakita ko na talagang hindi na maganda ang ginagawa niya, sinisiraan niya si First Lady, mga below the belt, mga kabastusan, pati ang ating Pangulo, sinisira niya, ay nag-unsubscribe na ako sa kanya, hindi na ako nag-follow. At ito ngayon, si General Macanas ay nagtuloy-tuloy po sa pagsusubaybay kay Maharlika hanggang sa ngayon po masasabi ko na talagang nabilog na ang kanyang utak, na nalason na talaga ng tuluyan ni Maharlika ang kaisipan nitong dating kagalang-galang na General Macanas. Ngayon, ito nga pong General Macanas na ito at itong si retired Captain Clemente Dado Enrique, na silang dalawa po ang very vocal dyan sa mga kasinungalingan at pananawagan ng destabilization. Pero, noong mga nakarang, mga ilang araw, mga about 3-4 days ago, na nung nagpahayag na po ang AFP at PNP na hindi nila suportado itong mga panawagan ng kudeta na ito, at hinahanting nga kakasuhan itong dalawang vloggers na ito, pati yung mga same vloggers na nagpapakalat ng mga kaganitong kasinungalingan. By that time, yung mga naririnig ko sa ibang mga vloggers, umiiyak na daw itong si Macanas at nagmamakaawa na huwag siyang kasuhan, na kesyo fake news na lang daw ang ikaso sa kanya. Tingnan mo, namili pa kung ano ikakaso sa kanya, kasi magaan at lalong, bakit may kaso na ba ng, is there such a thing na kaso ng fake news? Ngayon, sabi ko, bigla akong naawa sa kanya kasi alam ko naman na
going back to the days kung saan ako ay nagpa-follow sa kanya, na nababaitan ako sa kanya, isa siyang mabuting asawa, na nagfo-farming siya, nananahimik siya sa kanyang buhay, ini-enjoy ang kanyang retirement. Kaso dito po siya nasira. Namamalat ang boses ko. Ngayon, akala ko totoo na natakot siya, na umiiyak siya, kasi alam mo, iyakin itong general na to eh. Ilang beses ko na itong nakikitang umiiyak sa harap ng camera, na sa totoo lang eh, medyo OA. Ngayon, sabi ko, siguro ko naman kung sakaling maaresto nga siya, at magpakita ng pagsisisi sa kanyang ginawa, baka sakaling patawarin naman siya, kasi lalo pat naging sundalo naman siya, nagsilbi naman siya sa bansa natin. At alam nyo, kung talagang magsisisi ang isang tao, bakit hindi naman papatawarin, di ba? Kahit na napakabigat ng kanyang ginagawang kalukuhan sa ngayon. And then, napanood ko sa isang social media, yung isang vlog na nag-uusap yung tatlo. Si Maharlika, yung si Bagong Lipunan, hindi ko lang matandaan kung kaninong vlog yun. At saka itong si General Macanas, na nagsusumbong dito sa dalawang nasa abroad na mga vloggers, na dito po, yun nga, parang nagpapaliwanag siya, naguhugas kamay siya, na ayon sa kanya, hindi naman, ano daw ba ang kasalanan niya? At ganun din yung opinion nitong dalawang vloggers na nasa Canada at nasa Amerika, na kumbaga, hindi ko maintindihan itong matandang general na ito, kasi sa edad niyang yan, matanda na, retired na, at dating militar. Ibig sabihin, dapat, di ba matalino? May common sense, alam ang tama at mali. Pero ang mali din kasi, itong dalawang vloggers na nagmumukhang advisor nitong si General Macanas, ay sinasang-ayunan pa itong matanda. Imbis ba na pagpayuhan siya na, o sige maglaylo ka, o tumigil ka dahil baka makulong ka. Hindi sinasang-ayunan pa. Oo, totoo, tama yung ginawa mo. Na nagbibigay ka lang naman ng opinion mo. O ngayon tuloy, parang, ewan ko kung ano pa ang mga advice na ibinigay sa kanya ng dalawang to. Kasi itong si Macanas po, sobrang bilib na bilib dito kay Maharlika. Ilang ulit niyang sinasabi, inaamin na sobrang taas ng tingin niya kay Maharlika. Bilib na bilib siya dito. Anong klaseng utak mayroon ka, General Macanas? At ngayon, akala ko pa naman dahil nabalitaan niya na siya ay hinahanap ng kapulisan para arestuhin dito sa ipinapakalat niyang destabilization, na idinadamay pati yung AFP at PNP. Kaya nga umalma yung AFP at saka PNP dahil idinamay sila na kesyo may suporta, at pinapayuhan daw si BBM na bumaba sa pwesto. Pati si Amy Marcos, binabanggit niya na kinakausap daw yung kanyang kapatid na bumaba na lang sa pwesto alang-alang sa bayan. My goodness, bakit? Ano bang valid reason para pababain nyo sa pwesto itong Pangulo natin? Ano bang kasalanan niya para pababain ninyo sa pwesto? Ang tinutino nga ng ginagawa Ang gaganda ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung ginagawa niyang pagtulong dyan sa
sa ating Coast Guard, sa Navy, yung pag-resolba ng mga problema dyan sa West Philippine Sea, na hindi ginawa nung dating Pangulo na dinidiyos ninyo. Tapos ngayon, ito ang gusto ninyong patalsikin para ipalit yung anak nitong dating Pangulo na nagpabaya sa kanyang responsibilidad sa ating mga militar at sundalo. Ay hindi pala. Tinaasan nga pala niya ng sweldo yung mga ito eh. Ang ibig ko pong sabihin, ang hindi niya tinulungan, hindi niya pinabayaan niya na buli-bulihin ng China ay yung mga nagbabantay doon sa West Philippine Sea. Mga sundalo pa rin naman yun. At saka yung Coast Guard nga, at saka yung Navy. Na ngayon lang po nakakatikim ng totoong tulong galing sa gobyerno. Tapos ngayon ito ang gusto ninyong patalsikin para ipalit yung na ang ipapalit ninyo ay anak ng isang pabaya. At ngayon, balikan natin itong si Macanas na ito. Akala ko po, dahil nalaman na niya na hinahanap siya at may kaso na gustong isampa sa kanya ang militar, ang gobyerno, akala ko maglalaylo. Akala ko titigil. Akala ko nagtatago, sobrang takot. Pero mali mga kababayan. Eto siya. Hindi po tumitigil. Hindi tumitigil sa kanyang ginagawa at mas lalo pang pinapatindi ang kanyang mga kasinungalingan at yung kanyang ginagawang pagdawit sa ibang ahensya ng gobyerno dito sa kanyang mga kalukuhan. Dati, nung una, ang kanyang idinawit ay yung AFP at kapulisan. Na kesyo, pinapakiusapan si Pangulong Bongbong Marcos na bumaba sa pwesto. Ibig sabihin, suportado ng AFP at PNP yung destabilization na yun dahil sila mismo ang kumakausap sa Pangulo na bumaba na lang daw sa pwesto para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ngayon, ang idinadamay na naman niya na ahensya ay ang NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency. Na kesyo, ang NICA raw ang may hawak ng polvoron video. Ngayon, kung sakaling totoo na may video na hawak ang NICA, bakit nasaan? Bakit hindi yan ilabas ng NICA? Matagal nang hinahanap yan ng mga tao. Ako gusto ko ring mapanood kung totoo talaga. Hindi mo maintindihan kung sino talaga ang may hawak ng video. Dahil ang sabi ni Macanas, nung nakaraang mga video niya, kesyo may hawak daw ang AFP, may hawak daw ng kopya si PRRD, na ngayon pinabulaanan ni PRRD na walang pulburon video. Ngayon, dahil po itinatwa, idininay ni dating Pangulong Duterte na may kopya siya na napanood niya ang sinasabing controversial video, iba na naman yan ang itinuro ni Macanas. NICA. Si NICA ang itinuturo. Ngayon, ano ngayon ang masasabi nitong agency na ito na siya ang itinuturo na may hawak ng video? Kung mayroon man, ipalabas ninyo. Ngayon kung sino-sino ang binabanggit nito ni Macanas na mga nakapanood ng video. Kesyo mayroon siyang reliable source na sa Amerika na nakapanood na ng video at mayroon siyang kopya. Ngayon, sino ang
maniniwala sa'yo na yung source mo nakapanood at may kopya siya, bakit hindi ka humingi? Bakit hindi ka humingi ng kopya nang sa ganun ay mapanood mo rin at i-vlog mo dyan? Ipakita mo dyan sa vlog mo kung talagang gusto ninyong tuluyang sirain ang Pangulo. Puro kayo dakdak eh. Gusto ninyong siraan ang Pangulo sa pamamagitan ng niyang mga kalokohang video ninyo na wala naman. Kung talagang gusto ninyong sirain through that video, bakit hindi niyo ikalat? Ang dali-daling siraan ng Pangulo kung gusto ninyo sa pamamagitan ng video na yan. I-plug mo dyan sa video, sa vlog mo. I-post ninyo. I-share. I-share ninyo sa lahat. Ang dali naman yan eh. Kung talagang gusto ninyong siraan. Kaso, gusto ninyong siraan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng bubulgar na kesyo-kesyo mayroong ganitong video. Kahit si Maharlika, siya ang unang nagpakalat niyan, ng kwentong yan, na ultimong siya mismo, hindi niya napanood at wala siyang kopya. Kung hindi ba naman gunggong ang babaeng ito? Basta na lang magpapahayag, mag-expose ng isang issue na ni ultimong siya, wala naman siyang ebidensya, puro tabil. Ngayon, nagkagulo-gulo na lahat. Pero wala namang, kay sino maniniwala sa inyo? Gawa-gawa lang ninyo. Kasi ang balak ninyong mangyari, binablackmail kasi ng mga ito, mga kababayan ha, binablackmail nila ang Pangulong Marcos na, kung hindi ka bababa sa pwesto, ikakalat, ipapanood sa mga tao itong video na ito. Ngayon, kung tanga ang Pangulo na naniwala sa inyo, kung totoo na, alam niya na nagkaroon siya ng video, na nag-drug siya, na videoan, hindi sana nangyari, sige, bababa na ako. And then after that, pag wala na sa pwesto si Bongbong Marcos, doon kayo magtatawa na, nabudol. Hindi naman totoo, naniwala. Diba? Ganun ang gusto ninyong mangyari. Gusto ninyong isahan yung Pangulong Bongbong Marcos na gawin ninyong pain itong sinasabi ninyong video na wala naman talaga. Wala naman talagang video. Tinatrap nyo lang si Bongbong Marcos na, kung hindi siya bababa, ipapanood namin sa mga tao itong video niya. Diba? Sigurado naman yata si Bongbong Marcos na wala siyang ginawang ganun. Na wala siyang video. Na maaari, kung totoo man na nagko-cocaine siya, gagawin ba niya yun sa mga lugar na makukunan siya ng video? Kung gusto niya, maaaring gawin niya yun sa kanyang sa banyo. Sino naman ang kukuha ng video sa kanya sa banyo? Ibig ko ba sabihin totoong nagko-cocaine si BBM? Malay ko. Maaari. Dahil ayon nga po kay PRRD, yung pagdadrugs, yung pagko-cocaine, ginagawa ng mga politiko. Sabi nga niya, maraming mayor, mga gobernador nagko-cocaine. King normal pala yan sa inyo, maaring hindi malayo na nagko-cocaine din itong BBM. Pero hindi ako naniniwala na ginagawa niya yan sa ngayon. Kasi, bakit pa? Senior citizen na yan? At saka, ayon nga sa balita, iniingatan niya ng katawan niya dahil iisa na lang daw ang kidney niyan. Siguro ko naman wala namang matinong pangulo ng bansa na gagawa ng ganyan at very careless na makukunan siya.
Maaring totoong nagkukukain si Bongbong Marcos nung hindi siya Pangulo, nung kabataan niya. Ako, I admit na I do believe, na pwede ngang ginawa yan ni Bongbong Marcos noong kabataan niya, na hindi pa siya politiko. Wala tayong magagawa mga, kumbaga nga mga spoiled brat daw anak mayaman, maraming pera, walang magawa sa buhay, kundi mag party-party. Maaring totoo yun. Ano ngayon, kung totoo? Kaya itong, dinadawit pa ni Macanas itong si Nikki Cositing, na kesyo nagpapatunay. Kailan ba yung sinasabi ni Nikki Cositing na patunay niya na nagda-drugs nga si Bongbong Marcos? Diba nung kapanahunan daw nila, kabataan nila, mga teenage, siguro ko mga 19, 20, 21 years old, talagang spoiled brat pa yan noong araw. Tingnan nyo man, natural na yun sa mga anak ng politiko, di ba? Maraming anak ng mga politiko ang mga spoiled brat at mga magulo. Di ba? Ayoko na lang magbanggit, pero alam natin yan. Ano man ang pinagkaiba ni Bongbong Marcos? Do we expect him to be a saint? Hindi naman santo yan Tao yan Kaya ako, naniniwala ako na maaaring nag-drugs yan. Noong araw, nung kabataan niya. Ang importante, hindi niya yan ginagawa ngayon. At sa tingin ko naman, wala nang panahon yan, gumawa niyan ngayon. Sa dami ng trabaho. At saka nga, maedad na rin yung tao, senior citizen na 66 years old na. Ano ba naman yun? Ngayon, itong si General Macanas po, na ayaw tumigil. Kesyo, ang sabi, tinatawanan niya yung mga nasa Malacanang. Siyempre, lahat ng mga pro-Marcos, si Pangulong Marcos, na kesyo, nagsasaya daw ang Malacanang. Sigurado ka na nagsasaya? Sigurado ka na naniniwala si BBM dyan sa sa press conference ni PRRD? Ang tanga naman kung naniwala siya. Sa palagay ko, hindi. Tingnan natin. Matalino ang Pangulo at matalino yung asawa. Yung asawa na umaalalay sa kanya. Hindi nila hahayaan na mapatalsik sila. Kung matalino si Duterte, matalino din yan. Siguro ko naman hindi niya hayaan na magpabanjing-banjing ngayon porque nalaman hindi naman pala totoo ang distab. Hindi naman siguro. Alam naman natin na marami pang plano ang mga yan hanggang kay Sandro Marcos. Paano aabot kay Sandro Marcos ang Malacanang kung ngayon pa lang magpapabaya sila? Alam mo ito si General Macanas. Parang, yan kasi ang nakuha ng matandang ito. Sa kakasunod niya, sa kakapaniwala niya, sa kakaloyalista niya kay Maharlika, na parang hindi siya pinapayuhan ng tamang gawin. Kung tutuusin mas matanda siya kay Maharlika Dapat mas matalino ka, Macanas, kay Maharlika. Mas matanda ka, mas marami kang karanasan, at mas mataas ang pinag-aralan mo, kumbaga sa disiplina lang pag-uusapan. Military ka, general, tapos nagpapapaniwala ka sa isang cheap na babae na hindi marunong tumingin ng, hindi ka marunong mag-gauge ng kasinungalingan at katotohanan. Siguro pinapayuhan ka nito ni Maharlika na, wala yan. Sige lang. Go on. Sige, tirahin mo pa. Naniwala ka. Buti siya nandun sa Amerika, ikaw nandito. Hinahanap ka na nga ng kapulisan
May ikakaso na nga sa'yo, pero hindi ka pa rin tumitigil. Ayaw mong tumigil. Oras-oras nagpo-post ka ng video. Alam mo, alam ko na talagang nakikinig ka kay Maharlika. At itong mga sinasabi mong mga source mo, halata na galing kay Maharlika or follower ni Maharlika. Kasi ang sabi mo nga, yung na isang nag-text sa'yo, pinapakiusapan na niya ni Aimee si Bongbong na bumaba na sa pwesto. Kasuan niya, nagmamatigas si Smugs. Yung mga term na yan, mga terminologies yan ni Maharlika. So, hindi kaya galing kay Maharlika yung text na yan? Yung mga terms mo na ginagamit, yung kuting-kuting mo, kuting ng norte, nakakababa ka talaga ng, nakakawalang respeto. Naturingan kang general, senior citizen ka, tapos ganyan ang tingin mo sa Pangulo natin? Tatawagin mo lang ng kuting? Dahil nagpapaniwala ka dyan sa bruha dyan sa California? Sa kanya galing yung mga words na yan eh. At ginagamit mo, nagmumukha kang gago dyan sa ginagawa mo, Makanas. Hindi ka tumitigil. Ayaw mo tumigil? O gusto mo talaga na maaresto ka? Sana naman kung noong nalaman mo na hinahanap ka na at alam mong kakasuhan ka, sana kung nanahimik ka na, baka sakaling patawarin ka pa. Eh ngayon hindi ka tumitigil eh. Paano kung tuluyan ka? Sige, bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, binababoy mo ang Pangulo. Yung mga sinabi ni PRRD doon sa press conference, binaligtad mo. Kesyo, style lang yun ni Duterte. Strategy lang yun ni Duterte. Na hindi totoo yung sinasabi ni Duterte. Na yan ay kasi magaling na political strategist itong si Duterte. Ginawa mong sinungaling si Duterte ngayon. Although I know, ako mismo, ganyan din ang isip ko. Na hindi ako naniniwala doon sa mga sinabi ni Duterte na yan ay padama lang. Parehas tayo ng iniisip eh. Pero ang kaso, ibinulgar mo. Pinatunayan mo. Binaligtad mo si Duterte. Ipinahamak mo si Duterte mismo, amo mo. Yung ipinagtatanggol mo. Di ba, mga kababayan? Ikaw mismo, Makanas, ang naglaglag kay Duterte. Na kesyo walang katotohanan yung mga sinabi niya. Na kesyo yung destabilization na yan eh, pampakalma lang yung mga sinabi ni Duterte na hindi totoo ang kudita rumor, eh pampakalma lang sa tao ngayon. Which I believe so. Na yan ay, kesyo, ikaw na mismo nagsabi dyan sa vlog mo, na kesyo itong ginagawa ni Duterte, kunwari lang yan. Na magkakaroon talaga ng isang pagkakataon kung kailan kampante na si Bongbong Marcos, ay bigla silang aatake. Surprise attack ang sabi mo. At doon din ilalabas yung pulburon video. Yung pulburon video na yan, hindi pa yan ilabas ngayon kung talagang totoong mayroon. Naghahagila pa yata kayo kasi ng kamukha ni Bongbong Marcos na kukunan ninyo ng video. Siraulo itong Makanas na itong mga kababayan, no? Pinasinungalingan nito yung mga sinabi ni Duterte doon sa press conference. Ikaw na mismo ang nagbulgar na yun, kunwari lang, drama lang, padama lang, para maging kampante si Bongbong Marcos at sasalakay sa tamang oras. Sira ulo. Okay mga kababayan, at least nalaman na natin. At tayo, naniniwala ako na hindi talaga, walang katotohanan talaga yung sa press conference na yan. Ang totoo niyan
kailangan wag maging kampante ang Pangulo natin. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace!